Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga mga karibin natin. Hala, nashock ang lahat. Mark Villar, binigla lahat, kumpirmado na BP Sara Duterte PBBM, di makapaniwala. Yan po mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni News PH. Yan mga karibin natin sa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH at kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Panay paninira kay Mark Villar. Bakit sinisiraan si Mark Villar? Ano bang ginawa? Si Mark Villar ay miyembro ng Comité de Silencio. hindi po kumikiba. Ito, real talk tayo. Hindi po kumikibo si Mark Villar. Walang involved na tawag niyan, kontrobersya. Hindi po siya napapasok sa news. Pagtingin ko ngayon sa X na dating Twitter. Oo nga eh. Sabi po, let me remind you of the specifics. Nagka-amnesia ka ata, Twitter. Ito po yung mga sinabi raw ni Mark Villar. It is problem we can solve in 2 to 3 years and I am not being too ambitious. Ito po yung sinasabi ni Villar, yung nung 2016, yung problema po sa traffic. April 30, 2021. By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within 20 to 30 minutes time frame. Okay. June 11, 2021, the EDSA decongestion program is in full swing. By 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. December 23, 2022, hindi ko naman sinasabi na kayang tapusin yung traffic sa yung YouTube. Nagkakaproblema po sila talaga. Nagpasabi po yung YouTube. Hindi po sa connection natin, no? In fairness. Okay. I-real talk po natin. Bakit po biglang-bigla topic po si Mark Villar ngayon? 'Di ba? Gusto po nilang palabasin na walang na-resolve si Mark Villar na, at hindi lang po isa yan. Basahin po natin. Ito po, si ano po to, yung binasa ko kanina, yan po ay nagngangalang The Pearl Lover. Yan, The Pearl Lover. Ito naman po si Wawing. Ayan. Si Wawing. Budol ka, Mark Villar. Ayan wag mong gaguhin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ano raw yung sinabi ni Mark Villar noon? By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame, Mark Villar. Okay. Ano pa po? Bruce Willis Rebillame. Kumusta kaya itong damo na si Mark Villar na palpak na DPWH Secretary? Wala pong meron po ba nangyari ngayon kay Mark Villar na pulmalpak? Bakit ngayon po nila sinasabi to January? Okay. Nung si Mark Villar po ang secretary ng DPWH, panay po puri natin kasi maya may mga binubuk sa mga highway, no? Pero ngayong panahon na ni Marcos, tinitira nila si Villar. Okay, asan pa? Natupad ba ni Mark, ito naman si Levy Wong. Natupad ba ni Mark Villar yung pangako niya by 2022 na hindi na traffic sa EDSA? Oops! Mark Villar left the group. Yan. Ito pa, Mac B. Lemos. Politikong-politiko dating ni Mark Villar sa simula nangangako, pag sumablay may handang palusot. Mark Villar left the group, sabi naman ni Zambi. Saan si Mark Villar? Okay. Magugulat po kayo, no? Bakit po panay Mark Villar ngayon January 2024? Bakit nyo po hinahanap si Mark Villar? May traffic po ba? Traffic po ba sa EDSA ngayon? Okay, ito po mag-real talkan po tayo. Ako, ang tansya ko dyan, sinisira nila si Mark Villar kasi tagumpay po yung build. Hindi nyo po masisiraan ng tokis si Mark Villar. Sinisira po nila lahat Build. Malalaking proyekto po. Siniraan po nila yung pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte. Brinan po ang mga Duterte
na pro-China. Wala po ako nakikitang masama, wala po ako nakikita na isinuko ni Pangulong Duterte kapiraso, 1 inch ng ating teritoryo, wala po nakuha ang China noong panahon ni Pangulong Duterte. So kung totoong pro-China si Pangulong Duterte, dapat napamigay na niya. Baliktad niya eh. Kung sino po yung mga karugtong po yan, nakarugtong po yan dito sa build na pinagmamalaki nating lahat. Kada meron silang, di ba? Bakit ngayon lang? Okay, yan nga yung question eh, di ba? Bakit ngayon nyo lang tinitira si Mark Villar? Kasi nga, kung bakit ngayon lang nila tinitira si Mark Villar, gusto nilang i-project na palpak yung build. Ito pong sinasabi nila sa EDSA, real talk po, wala naman sinabi na mawawala ng traffic sa EDSA. Ang linaw po na kinukot nila. Oh. The EDSA decongestion program is in full swing. Ang sabi ni Mark Villar, by 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. Ano po yung proyekto ni Pangulong Duterte? EDSA po ba? Hindi. Doon mismo sa pinapakita nila na sinabi ni Mark Villar, EDSA decongestion. Ano po ibig sabihin ng EDSA decongestion? Hindi na padadaanin sa EDSA yung mga kalsada. Dati kasi, kalsada, mga sasakyan. Dati EDSA lang po ang dinadaanan. Pang galing ka sa norte, pupunta ka sa mga Cavite, Batangas, etc. Dadaan ka lang sa EDSA. North Superhighway, papunta. Nagkatotoo po yan. Kami po hindi na dumadaan sa EDSA. Nakakarating po kami, pagpupunta po kami ng Tagaytay, mula po rito sa Bulacan. Ang project, EDSA decongestion. Hindi EDSA mawawala ng traffic sa EDSA. Traffic pa rin sa EDSA, pero meron ka ng alternative way. Kung ayaw mong matraffic, pwede kang hindi dumaan sa EDSA. Yan yung mga skyway. Yan yung pinag-connect-connecta yung north and south. Hindi nyo po masisiraan ang mga... So yan mga karabin natin, talagang klaro po yung motibo nila, no? Na siraan lang talaga itong si Senator Villar, mga karabin natin. No? Kasi nga po, yun nga po, sabi ni Sir Badong Ratelis, dun po sa build at dito po sa EDSA, no? Na sinasabi nilang mawawalan doon ng traffic, saan mapupunta yung mga kotse. Nako po. Ha? Ito na lang po yung isipin natin. Kung may nagbago ba nung kapanahonan ni Noy, di ba? Sa panahon ni PRRD, no? Sa panahon ni Secretary Villar diyan sa DPWH, may nagbago ba? Eh kung wala, talagang banatan nyo. Pero kung may nagbago kahit konti, no? At least may ginawa, di ba? Yung mga dating yung mga dating nakaupo, wala namang nagawa. Di ba? At least dito may pa rin, diba? May ginagawa para sa ating bansa. Tsaka yung mga nagsasabing ganyan, mga karabin natin, insecure lang po yan, na? Insecure lang po yan kaya Senator Mark Villar. Ha? Okay. Edi kung ayaw nyong naaalala nyo si Senator Mark, wag na po kayong dumaan ng EDSA. Diba? Kasi pagdadaan kayo dyan, talagang maaalala nyo eh. Diba? Para hindi na po kayo masaktan, wag na po kayong dumaan dyan. Suggestion lang para at least, diba? Mabawasan yung mga nararamdaman nyo. Katauhan ni Pangulong Duterte ng tokis-tokis lang dahil ang mga proyekto ni Pangulong Duterte sa build ay totoo. Bakit nyo po sinisiraan? Bakit parang dilawan kayo? Alam ko na kung saan patungo yan. Yung ganyang estilo. Dahil hindi nyo kayang tapatan. Hindi nyo na ituloy yung build. Sisiraan nyo na lang. Tama yun. May mali siya. Bakit ngayon nyo lang tinitira? Samantalang nung binuksan po yung Skyway, saksi po kayo. Nakalive po ako nung dumadaan sa Skyway. Yung sinasabi ni Villar na minuto, nagkatotoo po yun. Hindi ka dadaan sa EDSA. Ang bobo naman ng mga to. Hindi po sinabi na mawawala ng traffic sa EDSA. Ano po ba ibig sabihin ng EDSA decongestion? Tatanggalan ng magkakaroon ng mga alternative ways, hindi na lang po EDSA ngayon. Kayo po magpapatunay yung mga nakadaan sa EDSA, sa Skyway. Ako po, hindi nyo ako maluloko.
Ibang-iba po yung daanan namin ngayon. Hindi ka na pupunta ng Balintawak eh. Alam niyo po ba sa Balintawak, bottleneck po 'yan, no? Diyan po talaga yung papasok ka ng Balintawak. Yan na yan lahat. Wala pong ibang daanan. Dahil po kala Duterte, pupunta ka ng Intramuros, may ibang way na. Pupunta ka ng North, ng South, may ibang way na. Grabe po. Napakaganda po ng proyekto ni Pangulong Duterte na build, build, build. Huwag niyo pong siraan. Wala pong maniniwala sa inyo. So yan nga po mga karabin natin, talagang mga insecure lang talaga, gaya ng nasabi ko, itong mga naninira dito sa build ni Pangulong Duterte, right? Okay, kung ano naman po ang inyong reaksyon patungkol po dito mga karabin natin, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Yan na, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.